Magandang hapon po. Ipinahito muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong rehabilitasyon ng EDSA ngayong buwan. Dahil dyan, hindi rin muna ipatutupad ang odd-even scheme sa EDSA. At mula sa Pasay City nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, dito dapat sa Pasay City uumpisahan yung EDSA rehabilitation sa June 13. Pero hindi na muna matutuloy yan matapos i-anunsyo ng Pangulo kanina na pag-aaralan muna nila ang proyekto. In-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon. Sa paglulunsad ng isang programa sa Metro Manila Rail Lines, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban muna muli ng hindi bababa sa 1 buwan ng EDSA rehabilitation na magsisimula na dapat sa June 13. Anya, marami raw ang nangangambang mauuwi sa Carmageddon o matinding traffic ang construction sa EDSA. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Pag-aaralan daw muna ng pamahalaan kung kayang pabilisin ng rehabilitasyon na unang sinabi ng DPWH na posibleng tumagal ng 2 taon. Bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan, pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin, pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, hindi ibig sabihin na tuluyan ng kanselado ang proyekto. He said, go back to the drawing board is what the President's message was today because he has listened to the concerns of the residents of Metro Manila and he has also listened to experts who have informed him na merong mas epektibong paraan at may mga makabagong teknolohiya, sabi nga niya, na pwede nating gawin to ng mas mabilis. Hati ang reaksyon ng mga motorista sa anunsyo ng Pangulo. Better mag-experiment, baka may lumabas na solusyon. Parang wala rin mangyayari. Nag-propose sila ng rehabilitation tapos may ad-even pa, which is mas maganda sana. Parang walang pagbabago sa Pilipinas. Dahil hindi na muna matutuloy ang EDSA rehabilitation, kanselado na rin ang pinaplanong odd-even scheme sa EDSA na bahagi dapat ng traffic management plan kapag nag-umpisa na ang construction. Patuloy namang ipatutupad ang kasalukuyang number coding scheme. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH pero wala pa silang tugon. Ivan, higit 8 bilyong piso yung inalaang budget para dito sa EDSA rehabilitation. Babantayan natin sa susunod na buwan kung paano magbabago yung plano para matupad yung hinahangad na mas moderno at hindi binabahang EDSA. Yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Nagka-landslide at nagbagsakan ang mga bato sa isang highway sa Davao de Oro. Nangyari po yan kahapon sa boundary ng mga bayan ng New Bataan at Maragusan. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad para makadaan ang mga sasakyan. Nagka-landslide rin sa San Nicolas, Pangasinan kanina. Walang naitalang nasaktan sa magkahiwalay na landslide. At nakaranas naman ng ulan at malakas na hangin ang ilang bayan sa Nueva Ecija kahapon. Sa Metro Manila, may mga stranded na pasahero sa EDSA dahil sa lakas ng ulan kagabi. At may mga sumilong muna sa ilalim ng MRT. Ay po sa Pag-asa, hanging habagat ang patuloy na nagpapaulan ngayong araw sa Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at Bataan. Localized thunderstorms naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible makaranas ng light to intense rains bukas sa Cagayan, Ilocos Norte, Benguet, Zambales, Bataan at Palawan. May tsansa ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. 2 linggo bago ang pasukan, tiniyak ng DTI na walang pagtaas ang presyo ng mga pagkain na karaniwang baon ng mga mag-aaral. Yan ang tinutukan ni Von Aquino.
Ilang linggo bago ang pasukan, nag-ikot ang Department of Trade and Industry o DTI sa Divisoria, Maynila para tignan ang mga presyo ng school supplies. Ikinumpara nila ang presyo ng ibinebenta roong school supplies sa inilabas nilang price guide. Mas mura, 11 ang price guide ng DTI, 10 pesos dito. So okay din dito, makakatipid kayo. Nag-monitor din sila sa school supply store sa mall sa Maynila, kung saan nakapaskil din ang DTI price guide. 20 yung price guide, 20 pesos din siya. So okay din. Sa monitoring, parehong nakasunod sa price guide ang mga nagtitinda sa Divisoria at sa mall. Makakatulong siya kasi alam ko yung presyo. Kaya lang, syempre, pagka yung quality pa rin. Sabi ng DTI, binase nilang price guide sa konsultasyon sa manufacturers. Sakop nito ang 195 stock keeping units o SKU sa 12 product categories. Ayon sa DTI, 29 items dito ang bumaba ng piso hanggang 10 piso ang presyo, kumpara noong 2024 tulad ng notebook, pad paper at lapis. Siguro yung cost of production nila bumaba rin, tsaka yung mga raw materials. Ilan-ilan lang yung tumaas. Nagsisilbi rin nila itong babala sa mga magtatamang abuso sa mga consumer. Dahil sa murang presyo ng mga school supplies dito sa Divisoria, hinihikayat ng DTI ang mga mamimili na bumili rito. Pero paalala nila, maging mapanuri sa kalidad ng mga bibilhing gamit. Inaasahan daw ng mga nagtitinda na sa huling linggo bago ang pasukan ang dagsa ng mga mamimili. Bundle tulad po nito, 10, 140 lang. Makakamura po. Pag namimili po kami, pag mataas po, nagkataas din po kami. Pero pag mababa po bigay, binababaan din po namin. So yung sa supplier nyo rin Nakadepende. Pagdating naman sa food products na karaniwang ginagamit sa baon ng mga estudyante, tiniyak ng DTI na walang pagtaas sa presyo. There's still no price increase for basic necessities and prime commodities. Tulad ng ano ba? The usual sardinas, cup noodles, ano pa ba? Mayonnaise, asukal, kape, yes, itlog, tinapay. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Tiwala po isa sa mga House prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na itutuloy ng Senado ang paglilitis kahit tumawid ito sa 20th Congress. Nakatutok si Jonathan Andal. Noon pa man, gusto na raw ni Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial para malinis daw ang kanyang pangalan. May petisyon pa rin naman sa Korte Suprema ang bise para pigilan ng trial pero hindi pa naman niya ito inaatras. How am I preparing myself mentally and emotionally? Well, emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment. Ikinuwento yan ng bise habang nasa Hague, the Netherlands. Tinanong din ng bise tungkol sa pahayag niya noon na gusto niyang magkaroon ng paglilitis dahil gusto niya ng anyay bloodbath. We have always said that the impeachment is a political persecution. If it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. When there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Ang pagkumpara ng bise ng kanyang impeachment trial sa crucifixion o pagpapapako sa krus, tinawag ng isa sa mga leader ng Kamara na drama lang. Hindi kailangan ng drama dito. We don't even have to resort to language such as that. Kung naniniwala ang ating Vice Presidente at ang kanyang mga kakampi na wala silang kasalanan, na wala silang pananagutan, iharapin nilang. Bukas na dapat ang pagbasa ng articles of impeachment laban kay VP Sara sa Senado. Pero dahil uunahin daw muna ng Senado ang mga nakabinding panukalang batas, inusog ito sa June 11, 2 araw bago ang sine die adjournment ng 19th Congress sa June 13. At this point, sir, I really do not know if the impeachment trial will push through. But I told the defense team that they should prepare for whatever eventuality. Si House Assistant Majority Leader Representative Judah Sidre naniniwala pa rin itutuloy ng Senado ang impeachment trial kahit pa tumawid ito sa 20th Congress. Aniya, nangyari na rin daw ang ganitong sitwasyon sa Amerika kung saan kinopya ng Pilipinas ang proseso ng impeachment. Pinakakilala doon si President Bill Clinton na impeach sa isang kongreso at nagkaroon ng trial sa kabilang kongreso.
Gusto ko na lang panghawakan yung sinabi ni Senator Jingo Estrada na gagampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty na italakayin ang impeachment. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.